Magandang hapon po. Pepe, ano pong investigasyon natin dito sa nangyaring na ito paggamit ng pangalan ni Vice Mayor Philip Quinto sa pag-scam? Yes po, correct po kayo dyan. I-confirm po na mayroon nga tayong incidente na nangyari. Posing, ginagamit yung pangalan ng ating puting Vice Mayor Calibo sa pagpapareserve ng room. Ang target po nito is yung mga business establishment natin dito, at the same time yung delivery. Actually may nabiktima nga tayong delivery rider na nakapag-order ng pizza, and yun nga po, nagastuhan na niya, and so happened na yung po ay scam nangyari. And then nung kagabi nga po, madaling araw, may isang business establishment tayo dito ng hotel na tumawag din sa atin directly, informing na mayroong nagpapanggap na si Vice Mayor. Yes, and so happened na nagtaka siya bakit madaling araw nagtatawag at nagpapareserve ng room intended for certain higher official natin na dadating daw puno, and then nagpadagdag ng additional na pagkain intended para nga doon sa bisitang dadating. But yun nga po, natunugan nung may-ari nung isang establishment natin, and so happened blinak niya na lang para hindi na magano. So he informed us about doon, and later on ang isang tinarget niya naman po is yung mismong hotline natin sa police station. Hindi po para mag-order, kundi para maghingi ng information about sa isang contact number ng general manager ng isang food establishment natin dito sa Calibo. So we conduct investigation nga po doon, yung operator natin, kasi alam niyang hindi yun yung ating Vice Mayor. But he keep on insisting na siya nga si Vice. So we recorded yung information na yon, and then yun nga po, subject for investigation natin ngayon, and we already contacted the RACO, yung Regional Anti-Cybercrime Unit natin sa Iloilo, for us to help with regards sa investigation nitong to, para ma-determine natin kung sino yung nagpo-post na ito gamit yung number na ginamit niya kaninang madaling araw. Pero iba-iba po ito, tatlong insidente, sabi po ninyo, iba-iba yung mga number na gamit. Yung kanina po, yung dalawa doon is same number. Same yung ginamit niya doon sa business establishment, at saka yung pag-contact niya dito sa hotline natin, station. But yung sa delivery number natin, delivery rider natin, ibang number naman po. But sabi ko nga po, we will exhaust all the legal remedies para ma-determine natin. Meron naman po tayong pwedeng gawin doon to determine kung sino pa talaga yung may-ari nitong number na ito na ginamit niya. Pero doon po sa na yun, sa pagpapabook doon sa hotel, hindi naman po yung natuloy. Hindi na po kasi mismo yung owner nga ang nakahalata. Kasi unang-una, madaling araw nagtawag, at saka talagang alam niya yung mga kilala niya kasi si Vice Mayor. So technically, sa boses pa lang napusisan niya na hindi talaga siya. So the reason why blinak nga niya, yung inform niya sa akin is yung number na yun, blinak niya para hindi na mag-continue sa communication pa. Sir, ito sir, sa pamumuno niyo po, sir, ito yung unang beses na may isang opisyal ng Calibo na ginamit yung kanyang pangalan sa scam, sir? Yes po, sa pag-upo ko dito sa Calibo, this is the first time. Ito pa lang po. But sabi ko nga, ang dami ko na rin naririnig ng mga ganitong scam. Even isa sa mga chipupulis nga natin dito sa Aklan, nagagamit din na nagpo-post kasi yung chipupulis, nagdo-donate, naghihingi ng donation and so on and so forth. But sabi ko nga po, wala akong ganun tayong ginagawa. Lahat po yun, so it's either nakakommunicate tayo by papel, nakapapel man yun, or face to face. Kailangan.
Yung estilo sir nitong paggamit ng pangalan ni Vice Mayor Philip Kim po, pareho po sir sa nangyari doon sa Chief of Police, yung estilo? Yes, masasabi mo nating same kasi yung umorte ng inaano niya is nakasentro siya sa establishment and sa pagkain. Yan yung isa sa mga nakikita nating method ng paggawa. Sa tingin niyo sir, taga saan itong gumagawa ng scam? Allegedly ma'am, based doon sa sa binigay na information sa atin is may tono siyang plano. So, technically, makataga dito lang din sa atin. So, sabi ko nga, this will be the subject ng investigation natin. Madidetermine natin kung sino talaga itong may-ari nitong namin. So, gaano po katagal yung proseso ng para makuha niyo po yung information talaga nung caller na yun, sir, suspect na yun, sir? Well, ma'am, it takes siguro mga weeks siguro yan before kung makuha natin yung legal natin. It takes yan. Yung ipag-process pa natin. The reason why we asked si Vice Mayor Kim po na makapag-bablata na dito para isa yun sa magiging attachment sa gagawin nating legal process. So ngayon sir, patuloy pa ang investigation? Yes po. As of today, this time, continuous po yung investigation natin because ito, hindi naman natin pipigilan to. We already talked with Vice Mayor Kim regarding dun sa mga action na gagawin natin. And clear naman sa kanya kung saan yung patungo ng investigation. Okay. Mahirap kasi dito, Hepe, parang parang walang kwenta yung natawag na SIM registration. Saan po yung katuto? Paano po ma-trace yung pangalan ng may-ari? Well, may ano tayo, lahat naman yan para lang tayo nag-a-apply ng search warrant yan. We will determine kung sino yan, but as of this time, we will, sabi nga natin, di pa natin ma-disclose kung ano yun, kasi subject pa for investigation yun. But sabi ko nga po, rest assured yun, nakausap ko na din po si Vice Mayor Kim po, na lahat ng legal remedies natin dito to determine, makuha yung identity nitong caller natin, yung gumagamit yung number na yon, makuha natin, ma-determine natin. Opo, ito ay hindi to bagong modo sa Hepe. So paano po ma-actionan ito? Kapag meron pong mga tumawag sa isang establishment, nagpakilala, Vice Mayor, o baka sa susunod pangalan niyo po ng Hepe ng Calibo Police Station. So anong gagawin ng ating mga kababayan para maging aware? Well, una po yan, tama yung word po natin, is awareness. Pangalawa po is i-counter natin. Huwag lang po tayo agad-agad na pumasok sa kung ano man yung especially yung mga natin, yung mga involved sa businesses natin. Like yung isa na biktima nga po yung delivery rider natin. Sabihin na natin napaka-high, mataas yung risk kasi noon kasi kinukuha lang talaga nila. Wala silang time to counter, mag-check kung totoo ba o hindi. But meron mga indicator doon na pwede nating tingnan. Unang-una, kung yung mga ganitong tao gumagamit ng mga hindi lang naman ordinary people, person, kundi yung mga, minsan mga officialis natin. Meron ho tayong mga way na po pwede nating i-counter check agad yon. Kasi publicly known naman po yung mga officials natin na ginagamit itong mga persons na to. Na yun nga, sangkot dito sa scamming na ito. So, yun po siguro, awareness natin at saka i-counter talaga natin. Kasi kung kakagatuga tayo agad, yun, mabibiktima tao talaga tayo. Check na lang siguro sa mga opisina ng mga opisyal na yan. Yes po, correct po. Kung mayroon namang chance na talagang ma-check, i-check po talaga natin. Especially kung yung ino-order, nire-reserve noon is involved na yung malaking halaga. Mas maganda po yung sigurado tayo. Si Police Sige po. Maraming salamat po. Thank you very much po. Kabugid niya sa